Daghang salamat sa inyong pagdawat kanako ug may gabi kaninyong tanan. Dili naman siguro na ako kinahanglan usbon ang pag-ila-ila sa atong mga kandidato kay naunhan naman ko. So igo na lang kong mudungag ug unsay ang inakong isasulti sa ilang kandidatura. Na ako'y speech turo lang itaon saan to pagka daog ang yawa. So, as usual, I will deviate and may I just talk to you. I do not deliver speeches as a matter of policy, both official and personal. Rather, every time that I face the public, I usually just would like to have a conversation. Just came from Basilan, and I had a briefing sa Wismincom. So it took us time to discuss matters about not only Mindanao but the entire country. Karon, nadugayan ko, ngayon pa sa ilo ninyo. But summarizing, suma total, akong gitanaw padungari ug unsa gyud makahatag og kapayapaan sa Pilipinas. Let me tell you now, kasi hindi naman ako for live forever. I will not forever be around. As you might as well tell you now and maybe remember me later na may sinabi ako sa inyo. One is, pag wala tayong law and order for the entire country, and second is that if we cannot stop corruption in government, I will tell you now, and I will guarantee that this country can never hope to rise. Even if you give a president 5-10 years term, it will all be the same. For as long as we have trouble in this country and we are into the communal wars, wala talagang mangyari. Then Mindanao, which is the most productive land in the entire Philippines, and the best situated because there is no typhoon in Mindanao, so that you can plant anything and it can feed the entire nation. Pag wala ang Mindanao, we will be forever importing rice. Do not believe in that shit that we can be rice sufficient. Visayas, Luzon, the visit of the typhoons there comes with regularity. Nasisira lahat. It is where in the places na walang bagyo, na the weather is relatively consistent and you still have the moisture, rain, it's Mindanao. Ngayon, pwede natin itanim to feed the Philippines. It's our duty to see to it that the supply of food would last until the next generation at sila naman maghanap ng paraan to feed the next Filipino who would come after them. Now remember, I'm talking about your children and your grandchildren. Kailangan to make Mindanao productive, we have to stop the trouble. The communists must come to terms with reality
na hindi talaga sila manalo kailanman. We have been fighting for 53 years now. And yet, ni isang probinsya, ni isang barangay, hindi lang man nila mahawakan. It is a dream that is perpetuated by stupidity. Alam mo, hindi ko malaman bakit itong mga Pilipino, kayong mga komunista, kayong mga NPA, bakit kayo sumusunod ng isang utak ng tao, and it's about socialism. That is all there is to it. And yet you treat the thinker, the individual, as God. Sumusunod kayo, pumapatay kayo ng Pilipino na walang kasalanan just because you belong to the other side. As a matter of fact, ang pinakamaraming patay sa gobyerno nakakawa, barangay captains. Those who would side with government. Yung iba who are terrified, well, of course, di kowtow to their caprice and whims. Pero, ang iba pag lumaban, patay. Ngayon, dito, we were able to fix at least momentarily. I say momentarily because we have yet to find or look at the final product of the BBL. Now, Ms. Wari came to me sa opisina ko the other night because he wanted to go out. He was not allowed because may kaso siya. Kinausap ko ang police, pati military, pati ang korte na palabasin muna siya. Ako ang nag-guarantee that he will come back. Ms. Wari, a true Tausog, would never allow that he be buried in a foreign land. Sigurado ako niyan. That's why he will come back and help us build a nation. Na alam ninyo na tatlo ang problema. A revolution that is a quest for a homeland. It is a revolution of Ms. Wari that is a request for to dream a definite territorial integrity in Mindanao. Ang iyong pangatlo, yung Abu Sayyaf at yung mga radikal. Dito sa Abu Sayyaf, hindi talaga tayo magkaintindihan. I cannot for the life of me imagine me talking to them after all what they have done, decapitating everyone. Soldiers were Moro. Walang pili-pili. And they have no ideology except to kill and destroy. Pag hindi ito nawala sila dito, everybody who wants to invest in the Philippines will never do that. So we cannot be productive na mayroon tayong mahina ang Tagalog o Bisaya lang. What tayo mapaabot aning sitwasyon na to. Coupled with ang revolution in PA sa subang lugar, then drugs. Kanang druga which is causing misery by the millions now. Nandito man yung isang tao, and as early as during Ramos's time, President Ramos, he was the DILG. Tanungin mo siya, I guess I presume that he talked about it earlier, na pumunta siya doon sa DEA, the Drug Enforcement Agency, sa Amerika. Sinabi siya, niwarningan si Secretary Alunan, be careful because your country is moving slowly towards a narco-politic state.
just like Mexico, Medellin, Colombia, lahat yan. And it is a failed country. They have a semblance of government, an army, pero everything there is being controlled downstream and beneath. It is really the drug cartels that are running station. Tignan niyo yun sa Netflix. Lahat dyan totoo eh. Ganon mangyari sa atin. Sinabi na sa as early as panahon pa ni Ramos. So ilang taon na yun hanggang ngayon. Kaya nakita ninyo sa panahon ni, Gloria pati niya, wala kayong nakita ng mga payat na tao, wala kayong nakita ng problema sa droga because once in a while there's a big bust, how many kilos. But you never really got to see the entire picture of our country. Then when I want to work for the national government, I brought along Bato. Kasi wala man akong mapatiwalaan. He's from Davao, and he practically earned his spurs. Ika nga, dyan sa Davao. Although he was far and wide in between the years, ma-assign siya ng ibang lugar, but his preference was Davao. So he was my chief of police. Kaya ko siya dinala. Sabi ko, gawin kitang PNP. Mulukso ka sa tanang opisyal, but sabihin mo na lang sa kanila, wala man akong tiwala, kaya hindi kami kilala. I mean, I cannot trust you because I just don't know you. So sabi ko sa kanya, sumama ka sa akin, unbuksan mo lahat ang libro ng sikreto ng gobyerno. Nung binuksan niya, nakita mo, you were already around, kasi buhay pa naman kayo. Nakita mo, nag-surrender by the thousands. And sabi ni Bato, sir, at the end of the day, he said, it's about 1,000,006. Sabi ni Santiago noon that it was 3 million. Tama silang dalawa. There is no inconsistency here. Walang inconsistency kasi yung bilangan halos, Maynila lang yon. Kung isinali mo buong Pilipinas, pati dito sa Mindanao, Zamboanga, Davao, Cagayan, anak na. Ako, conservative estimate ko, yung pinaka, it's about 7 to 8 million. Now I have a problem because these 8 million Filipinos are addicted to a deadly drug called shabu, which will shrink your brain and render you inutil. At the end, pareho ka ng Alzheimer. Kanang ango-ango sa'yo. Today, magsabi ka, ano ito? Baso. Ganon ang sabi, bukas, ano ang nasa laman ng baso? Tubig. Alzheimer's baso. Anong baso? What is the purpose of this? Unsay pangalan tubig. Muni tubig. Ha. Anang imnon ta na lang aron masayota. Ganon. As he sits down there, completely inutil. Ang pamilya, if he's a breadwinner of the family, down siya. The entire family, entire organ of the family collapses. Wa na'y pagkaon, paano may sweldo? Hindi naman katrabaho niya. Ang mga anak di naka-eskwela, ang mga anak maglaroy-laroy na.
then susceptible also. Very, very dangerously on the edge of sila po. Muna karon, na ako'y conservative estimate, butang tanalag 7, I have 7 million slaves, Pilipino, nga wa na'y buhaton, magyaka na lang diha sa kadto, kay maghuwat sa iyang shabu. Pag-abot sa panahon, ug mulokso na ang unggoy sa iyang likod, the monkey rides on his back, murag mo paak, mo kamras, mangita na nagshabu. Kung walay kwarta, iprinda tanan sa nina, aparador, pagkahuman ugwa na, mangawat na. Pagkahuman na, sige nagilok, mugawas, magabi, mang-hold up na. Pag malango na, that's only one part of the problem, by the way. Pag malango na, pangita na o suroy-suroy na. Pag naibarkada, man-rape. Na sila'y makurso na daan, sakon nila sa balay, rapon ang nanay, rapon ang tatay, pilagod ka rin. Pila ka, tingon ana, di classic, pila ka nahitabo ana. Sukad na itong katong sa Bangko, Bangko Pilipino, yung subdivision, sir? O Bangko Pilipino subdivision, sa Paranaque, yung kaso ni Webb, the subdivision where it happened. I think it's a Paranaque. B-form so. Hindi ko sinasabi si Webb ang ano, pero yung mga famous na ganon, yung nahuli dito tapos pinatay nila ang dalawang kapatid dahil hot sila sa drugs at hindi nila nagustuhan yung salita ng mga babae. Yung mga ganon, mag-rape ng bata. May pare na sa shabu. Pag human mang-rape o bata, musibat. I know Zamboanga City, kamong Christian, is a conservative society. Just like Cagayan, Cebu, Naga, and Cagayan Valley. Ang mga tao nga to, kuhan kayo sa ilang. Pero it's about time for you also to stop being a fool and try to rationalize what's happening to this country. Sinabi ko na sa inyo noon, na kami ay high school pa. Kami ni Sunny Dominguez, taga rito yung pamilya na yan. He was our valedictorian from kindergarten to high school. I don't know if he suffered, but I'm sure he was there and he saw it. Yung magkumpisal kami na ganunin yung bayag namin ng pare. So, inatake nila ako. O tignan mo ngayon. The Pope has ordered them to attend the summit. To talk about what? About sex. At saka yung Madre pala, ginalawa nilang konsumo. Admitted it, the Pope in Dubai when he made a speech, na it is true na ang mga Madre ginawang konsumo ng mga pare. Tapos sabihin nila, Duterte, bastos ang bunganga. Ako, sinasabi kong ano ang pangalan. Pagka sinabi kong palayan, palayan. Pag sinabi kong oten yan, oten yan. Bakit ko taguin? Puro naman ito. Tawag nila bastos. Ano ba tawag mo dyan? Mamon? O
Kung sa kanang ginapalit mo na to, gagbay patanga lingyang gahi. Yakoy. Yan ang gusto ninyo. So, paghawak niya doon sa mamon, ang siyakoy ang pumasok. Mura, kagbuang. If you do that, muna ako ngayon, gituyok, marami ka ng bula, tuyok-tuyok ko imong itlog. Pare, muna, kay mangita pa magdaghang sa, you have more sense. Para madugay ang tuyok. Di mo hubag yun na. Iluag mo na yung bangga-bangga. Maayo na lang kaning ako tulo ka buok. Maglisod ni kag paliso ani. Totoo. Tuloy akong itlog. Sinasabi ko. So let's go. They also contributed. Bakit ako nasaktan sa mga putang inang yan? You know, I was only 2 months president. Kayo nagsaling mga pare, madre, mga left, mga Mayo Uno, tapos yung mga left dyan sa Maynila, mga tindig, yan na sila lahat. They all participated. Oust Duterte, remove Duterte. Tingin lang ako. Kaswerte ninyo eh. Kaya ganon. Bakit ako may semento? Putang ina ninyo, inumpasahan ninyo eh. O ngayon, ako na naman. You know, pare ka. There is always the principle of separation of church and state. When you attack me, do not use the pulpit because that is the extension of the church. Kung gusto mo, lumabas ka. Ayaw ko kay Duterte kasi hindi siya marunong, maraming pinatay. Ako bilang Pilipino na pare sa Katoliko, nagko-complain ako. But do not use it as si Duterte, demonyo. That's religion eh. He will go to hell. Hindi naman totoo yung putang inang hell ka dyan. Tapos sabihin, pag misa pa, totoo? We will pray that he will die. Di ba itong pare nagmisa? Kita ninyo sa TV? Di gumanti ako. Sabi ko, kayong mga durugista, wala kayong pera. Maghanap kayo ng obispo naglalakad sa daan. Hampasin mo ng tubo yung ulo. Kunin yung pera kasi maraming koleksyon yan. Sa simbahan 3 beses itong araw na to. Pare. Tapos mga bata yung sa 4 days ago, 5 days ago, ni-rape ng unggoy. Hindi pa nahuli. Ang problema yan, kasi kung may mamatay na pare, kami kaagad. Kasi anti-mining yan. Kasi, bakit ako papatay ng pare anti-mining? O di mag-anti-mining ka dyan. Alam ko, wala namang magawa. Mga madre magpare, anti-mining. Sige, bakit ko papatayin? Since when do you maniwala kayo na ako susunod sa gusto ninyo? My job is not to listen to priests and nuns. My job is to protect the Filipino interest, period. I do not choose my crowd. Whether you are a Muslim, muro ka. Kasi, hoy, muro rin ako, baka nakalimutan ninyo. Maranaw ang nanay ko. So don't start this shit. Maranaw ang mama ko. So, bakit ako mamimili? So, why do you think I enjoy this kind of strife na patayan? No? Do you think I do not grieve for the more? Ang mga pinsan kong sumali doon sa Lanao,
3 of them. The youngest was 14 years old. Do you think I enjoy that kind of balita? Ako, Kristiyanos, lumad Muslim. Ako, ang lolo ko Chinese, ang lola ko Maranao, ang tatay ko Bisaya from Cebu. Tanungin mo ako, I am a Filipino. I am a government worker and I serve the people of the Republic of the Philippines. Kaya pumasok kayong mga durugista, may warning ako. Nung mayor ako, sinabi ko, I'm gonna build a city. It will not be a luxurious one, but I can make it comfortable and make it hard for the criminals to harm you. Do not destroy my country because I will kill you. Wag mong pakainin ang mga anak namin ng putang ina, papatayin talaga. Yan, harap-harapan. And I will make, I said, the last 3 years left, this will be the years of the most dangerous times sa term ko. Papatayin ko talaga. Umiwas kayo. Pag hindi, sorry na lang. Huwag mo akong takutin yung International Criminal Court. That is bullshit to me. Ano kung makulong ako? Di kulong. May pagkain man doon. Tsaka matanda na ako. Ayaw ko na rin magmulista ng mga anak ko. So pag 78, 79, 80, mabaho ka na. Doon ka na lang sa prisuhan. May tigagising. Ay, sige na. Anywhere that I would fit the least disturbance that I create would be good for me. Alam mo, sa totoo lang, kung gusto mong presidente ka ng Pilipinas, kailangan marunong kang pumatay. Pag hindi ka pumatay, umalis ka dyan. Ikaw ang papatayan dyan. Ngayon, marunong kang pumatay, handa ka rin mamatay. Ganun lang ang laro ng buhay. O di, patay. Wala man akong ambisyon na magpalibing dyan na may mga parid-parid. Sinabi ko sa 24 hours, i-dispatcha ninyo ako. Wala na yung necrological services. Maniwala kayo sasabihin sa iyo, ano yung kabaong mo? Si Duterte, mabait na tao yan. At nung buhay pa siya, ang raming binigay sa atin. At siya sana'y napakasayang. Pero maswerte namatay na ito tayo na naman. Kasi since 88, diretso ako, inubos ko talaga ang politiko sa Davao. Inubos ko until sa presidency, wala akong talo. Since 1988, nag-year 20, kaya sa akin yung mga Duterte, mabuhay, siya. Alam ko saan ako galing, babalik ako doon. Hindi ako binigyan ko kayo ng leksyon. Boracay. Napakabaho, napakadumi kasi yung tae ng lahat ng gago, doon nila nilalabasa. Sabi ko kay Anyo, pati kay John Samato, sirahan ninyo. Linisin ninyo. Tapos ang mga tao, ginilinis ni Duterte kasi ibigay niya yan sa mga kaibigan niyang mayaman, mga inchik. Potang yan. Sabi ko, maghintay kayo. Sige lang, sabi ko, linisin mo. Linisin mo mabuti. Paglinis, sabi ko, linis na. Oh. Sabi ko, bilangin mo yung mga natibo dyan sa likod lahat. Bilang. May census. Sabi ko, sige. I-divided by mo lahat yan. Ibigay mo lahat ang lupa sa likod ng beach ng Boracay sa mga natibo. Doon sa lumad. Wala akong binigyan na mayaman.
It went to the natives, all of it. And I went there at night, called them just to hand the land title. Wala akong seremonya. Ayaw ko yung ganon. Na tumatayo yung balahibo ko. Kurnihan ako mga ganon na style. Simple lang na ano. Total, nanalo ako. Sino man leader ko? Ang leader ko, ang nalapitan kong umuo, Amy Marcos, Obet Garcia ng Bataan. Kasi kaibigan ko. Previously, yung bayaw niya. Tapos, sino pa? Si Governor ng Mindoro o Masbate. Kasi yung anak niya, Brad ko. Nung sinabi ng anak, pati yung tatay, pati si Duque. Kasi pareho kaming eskwelahan. Wala na. Visayas, the home region of my father, Danao, Cebu, ang tatay ko. Wala na isa. Wala na isa. Mindanao, Subiri, Governor, si Angel Amante. Because where love has gone. Oy, nga pala. Sorry, pero hindi pa tayo dumating doon. Mayor ang Oligario. Kami. Obipil. Salamat, Mama. Kayo lang. Kaya kayo, kung sabihin mo, gusto mong maging presidente, ikaw ang paupuin ko. Resign na ako. Ma'am, nakakampanya ako sa mga taong pinagkautangan ko ng loob. Pero ang problema nito, dito sa Mindanao, halos nanalo ako lahat. Sa lahat ng Moro areas, lahat, panalo ako. So, maraming salamat sa mga kapatid. Sokran from my heart. Yun lang. Sa Bukidnon, Father and Son. Nanalo ako, wala akong, kasi kayo hindi kayo nanawalo, manalo ako. Sa totoo lang, alam ko man, individually, sabi ninyo, baka manalo. Pero collectively, ang sentiments ninyo, sigurado ako, mahirapan yung tao na walang partido, pera. Pati ako nga Nagtaka talaga ako kung bakit ako umabot. Ito. Seal ng... do not call me president. Ayan sila, kilala nila. Talagang isnabin ko kayo. And I will not respond. Sabi ko, presidente. So, tinatawag mo. Walang presidente dito. You address me as mayor. Mayor lang ako. Kasi hindi talaga ako... That's the reason for it. Actually, I never transitioned doon pagka-presidente. Hindi ako nag-transition. Ang ugali ko, nagpaiwan mayor. Kaya magsabi sila na, ano mga klaseng president, lalo na mga taga-bay nila, mga elitista, ang nabubuhay lang sa butang inang mga tax exemption ninyo, mga bilyon ninyo binabayaran, tayo kayo. Nila akalain manalo talaga. Individual sabi niya siguro, okay to, but Mindanao, but kung isipin mo yung politika, then you think of the Philippines, the hugeness of the country, alam ko sabi niya mahirapan. Hindi to manalo. And yet I won. So I'm here. Ang sinasabi ko, I owe my debt of gratitude to kayo. Pagdating ko kayo doon, kayo ang sumalubong sa akin first.
gaya ni Bobot sa Mindoro. Dating ko doon, sabi niya na, di ba ikaw yung si Duterte? Sabi ko, sabi niya, sinong pinuntahan mo dito? Sabi ko, wala. O di sabi niya na, wala nang susuporta. Sabi ko, ito, may 2 brad ako. Yan lang, sabi ko. Pero yung anak ni President, ni Mayor, Governor Ngo, Unang. President si Bong, Governor sa kuan pong Masbate. Ang anak niya, Brad ko rin. So, nung sinabi ng anak, Duterte siya, sabi na tatay, Duterte na lang rin ako. Just a few, but you know what? I'm not discussing it just to brag. I'm discussing it about what is the meaning of my being here. Sabi ko sa Diyos na alam ko mahirap akong manalo. Pero pinapanalo mo ako. So what do you want me to do? Nakiusap ako, just wala namang sinagot, basta I felt that you just do what you believe is good for the country. So, ginawa ko yan. Drug, corruption, karami ko, those who stayed with me in 1988. Since then, until the presidency, napakasakit gawin. Pero nung pumasok na sa mali-mali, I had to tell them, you have to. I'm very sad, but you have to. Yun ang gusto ko. Hindi ito binigay lang sa akin na kapritsyo ng panahon. Good at me. Remember, the presidency is a gift from God. It can only come from God. And my gift to you is that I will do everything. Sabi ko, ang oath of office natin kay mga sundalo, pulis, pareho lang. The 2 sentences, to preserve the nation as one and to protect all the people of the Republic of the Philippines. Yan lang. Wala. Tapos na ako dyan. At gagawin ko nang gagawin yan. Sa Durugista, I'll leave the topic now. But I'll give you this warning. If you are into it, drop it. Bitawan mo. Huminto ka at tiisin mo yung withdrawal mo na para kang mabuang. And maybe you'd live. Otherwise, kung nandiyan ka, madidisgrasya ka talaga. If you sell it openly, it's business. You have to contact people, you have to talk to people because it's business. And then, whether you like it or not, aakyat sa iyo yan. And then, madali kaya. So, 3 kriminal, karga mo sa helicopter yan. Saan ang kidnap victim? Walang magsalita. Ulitin ko, saan ang biktima ninyo ngayon? Ayaw magsalita. Hulog mo. Isa, ayaw siya, mahulog mo. Makita man nila yun. Magmaganon pa. 2 na lang. 2 na lang kayo. Anong gusto niyo? Sinong gusto mong magsabi ng totoo? Sabi kayo totoo, landing tayo, labas kayo. Sige. Ikaw. Ayaw pa magsalita. Ayaw ninyo? Ayaw mo? Putang, 1, 2, hulog mo. Hulog.
yung nahuli. Oh, ikaw na lang isa na iwan. Wala namang magpapiyait sa iyo. Di sabihin mo, totoo, para mabuhay ka. Storya mo, saan yung biktima ngayon? Sir, nandoon sa Cotabato, saan lugar? Tao ko siya, paano? Andiyan na ba kayo? Oh, sir, mukhang positive, sir. Oh. Yan ang lahat. Yan ang masabi mo, totoo. Ihulog mo. Gano'n ang droga. Ilaglag talaga kita. Ngayon, ako ba, hindi naman ako nagmamakarunong. Pero, tignan mo yung, kung naghingi ako sa inyo ng tulong, alam mo bakit? Marami akong gustong gawin na hindi ko magawa dahil yung pera galing sa Senado. I remember na isang palpa ko na promise, I will do something about EDSA. Pero kailangan ko ng pera. I cannot move without money. So, ang isang advisor ko, I think it was Pernia or Chukno said, we would need powers just like what the Congress gave to Ramos and Acore to address the energy problem noon. Emergency powers, walang bidding na yan. And you can choose the best. Usually kasi ang bidding, pinaka-divorce ang makuha mo. Kaya mura eh. Hindi pa kami, kakasabi lang ni, I think it was joke, no? May isang senador na babae, sabi kagad, oh, okay ito. Pero malaking pera to ha. Delikado ito, bantayan natin. Baka sigurado may corruption. Nung narinig ko, bago akong presidente, sabi ko, huwag na lang. It's okay. Kaya ang EDSA, huwag kang dumaan dyan. Kaya kung hindi ka tumae yung umaga na yan, pag naabutan ka dyan sa mga alas 5, alas 6, lalabas na yung uo mo, utang ina, may 3 oras ka pa i-travel. Oh. Saan naman dyan? Sa mga opisina naman yan. Maghanap ka ng restaurant for the use of customers only. Sabihin mo yung doon, may-ari, bakit? Saan mo gusto ako magtae dito na? Malayo pa ang amin. Sa Valenzuela pa ako. Hindi mo buksan yung kasilyas mo. Tatai ako dito sa harap ninyo. Kaya ba? Ang ginawa ko, dito na lang ako sa itaas. Mabutit na lang nakipag-ariglo ako sa China. Kasi ang nangyari doon, may order ako ng mga armas para gamit ng polis. Hinold nila ng Congress. Mas powerful ang Congress eh. Hinold nila, tapos you cannot use this against your own people. Your own people, ang komunista, gusto akong palitan. Gusto kong baliktarin, hindi mo gamitin. Gago. Ngayon, nagkasamaan ng loob. Nagkasamaan ng loob kay Aquino. Pumunta akong China. Sabi ko, pautangin mo ako ng baril. Walang pera. Sabi ng China, walang problema. Bigyan kita. Pumunta ako ng Russia. Ganun rin. Ngayon, bumili ako ng 3 chopper galing NATO. Nahulog lahat yung 3 yan. Lahat ng mga sundalo ko na piloto ko patay. Sinabi ko kay Matis yan nung nakita ka. How do you expect me na? Sabi na, kasi maybe there was a barter. No, it's still a Huey, a Bell product. Don't give me that fucking shit. Made in USA yan.
Kung binili man niya, pinagbili sa amin, still, bakit nahulog? Sabi ko sa kanya. Sabi ko that I will buy. We were forced to buy. Una, hindi ninyo kayo binigyan ng armas. In a critical moment of our nation's life. Marami akong problema, hindi nyo binigay. So napunta kami sa... Ngayon, kung hindi ako magpag-deal doon sa Russia, nakausap ko na, putang ina, saan yung mukha ko? Ito si Duterte. Anong mukha ako iharap sa kanila? Makita kami sa labas. Yung nagkayo siya ng hirap, binigyan natin siya libre mga baril. Ngayon may deal na, tapos ayaw ng hindi ituloy. Sabi ko kay Batis, no, I'm sorry. But, you know, a nation has to have a sense of gratitude. Utang na loob, sabi ko. To us, Filipinos, it's very important. Kasi mawalaan ang tao ng mapahiya eh. Sabi ko, military, pag-aralan niyo yan, kasi yan talaga. So yan ang, but anyway, alas 12 na, dito na ako sa mga senador. Pwede pa kayo 15 minutes? Tingnan pa, sino ba yung tignan maragod ang line-up ko? Si Vice Mayor, of course, he has been tataas ko may. Celso Lobregat. He was a congressman in the 11th Congress. Nakasama kami nito. Congressman kasi nga, sabi ko yung congressman. Sinong ipalit mo dyan sa yung 8 diretso papuntang impyerno? Totoo lang, hindi ako na, walang ginawa yung mga tao na yan. Puro criticize. Hindi pa maniwala. Kayong mga kababayan ko, sinabi ko, pag ako ang presidente, libre ang edukasyon. It is there already, my God. Free tuition na lahat, universal. Sinabi ko, pag na presidente ako, libre na ang hospital, universal healthcare. Nandyan na po. Nung nakampanya ako sa bukid kayong farmer, sinabi ko, wala ng irrigation fees. Pagka-presidente ko, day 1, nagperma ako ng order. Wala ng bayad ang irrigation. Total, wala naman tubig. Putang ina ito. May dry season. Mga arbiter, mag-ihi kayo. So sabi ko, I will go after criminals. Pakita mo, di patay lahat. Wala akong pinangako sa inyo. Simple lang ako. Paski during the presidential debate, I limited myself repeatedly to corruption. Second is crime. Shabu, I will stop it. Hindi pa ba tapos ang administrasyon ko? Sabi siya, nangako man siya na. Tapos, hindi na matatapos yan kasi pera. Money is very corrosive. Nababayaran nga lahat, pati huwis. Sabihin kang huwis, magkano ang retirement niya? 72 million? O conservatively, I don't know the computation. Lagayan natin 50 million. May kaso.
Tapos sabihin mo kay judge, bigay namin sa kanya 200 million. Kung mahina ka na, judge, ilaglag mo talaga yung kaso. Same with the police, same with the prosecutor. Yan ang problema natin, corruption. So, naibigay ko na kasi alam ko, you never heard me talk about build. Why? Because I was biding my time. Wait and see ako kung dadating ba sa akin. Swerte ko tinanggap ng China. Ngayon, ang Amerika nagsabi, we will protect you. Your backs are covered, I'm sure. Sabi ko, okay man sinabi ni Mati sa akin. We guarantee you na nandiyan kami sa likod. Pero ang problema nito, yung invoke na yung Defense US Treaty, which was entered into by us, by our mga minuno natin, yung na ang attack sa Amerika o attack sa atin pareho ra, but sa Amerika, magdaan pa ng Congress. Any declaration of war will pass Congress. Alam mo naman gaano ka-bullshit ang Congress sa Amerika. Kita mo wala pang pera si Trump kasi may stalemate sila. Wala pa silang budget. Ako malapit maganon, pero timely. Binigay nila ang budget, mga congressman. Pero di ba we were nearing the same situation as with America. Wala silang budget. May pera, pero wala. Ang Congress lang kasi, pareho tayo eh. Amerikano ang gumawa ng konstitusyon natin eh. Nadadaan sa Congress. Wala pa. Pero ako, at least, sabi ng Congress, we will do it, pinalusot nila. So, no problem. Pero yung lahat, of course, it's with the cooperation of Congress. Pero lahat yung pinangako ko, natupad at matutupad. Hindi ako nag-promise ng ganito yung train, but all the time, naghintay lang yung mga kung sinong manalo at kaibigan nila. Ang subway, ang inihintay na lang yung boring machine. Malaking boring machine yan, mag-bore ng tunnel. Yung ikot na madali yung subway mauna, Japan yan. Ngayon, kung buhayin ako, makapag-picture pa ako doon sa entrance na larga train, wala na akong swerte, kayo na. Pero kayong, sige salita. Nandiyan naman yan. Ano pa mang gusto mo? Kulang. Ito si Duterte tigpatay. Putang. Trabaho ko yan, iha. So, tingin mo kaya, si Hilbay o Hilby ba yan? Yung pagong ilaban mo kay Mayor? Mayor ba yan sa kasama kami ni 11 Congress kami. Now, I do not know really. Sibing, kaibigan ko man. Actually, I'll tell you the truth para wala akong sekreto. She was there. And sinabi ko, I have to tell Congressman Lobregat about this. Ayun. Alam niya, nagipakita sa akin. Wala, no politics. Because she was there just to show that, mayor siya. Sino? Irene Tanyada? Left. And proud sila dyan sa left. They think that it's popular. Kita mo, kakapal ng mukha. Nagawa pa na ticket 8 diretso? Hilbay, Makalintal, abogado. Makalintal, abogado. Abogado ka lang kung may pera ka, papasok yan. Wala kang pera.
Walang makalintal na abogado na, at kakita ba ang line-up ko? Lubrigat, galing, pinakamatagal na sa Congress, kaibigan ko pa noon. Tsaka hindi mo may talo sa yung, he's almost, I don't know here, but in Congress, he was almost, hindi yung talagang, almost to a pedantic level. Yung kuti-kutihon ba? And he's really, ganun yan, kuti-kutihin. Not only yung sabihin mo na nitty-gritty talaga, almost pedantry. Yung pedantry is parang excessive, parang compulsion to, sige lang, diskumpiyado ba hindi mo matalo yan sa totoo lang. Mahusay yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Galing, mistiso, Sambuangendio. Ang sunod, ito ang nagtataka ako. Sino dyan sa lahat makatalo ni Tolentino in terms of qualification? Sige nga. Magsabi ka ng kandidato, Makalintal, Hilbay, si Tanyada. Sige. Ito, 3 terms mayor ng Tagaytay. Ni minsan sa buhay ko, tagal na kaming kilala sa motor, matagal na kaming kilala nito, ni wala akong narinig ng isang putang ina mo. Tahimik talaga, mabait. Hindi marunong magalit. Sa totoo lang. But he's a very efficient worker. Ilang beses na pumutok yung mayon na yan. Siya ang every time that there is a mayon, pati disaster, kasi presidential assistant for special concerns, siya yung pinapadala ko. Stay there until the crisis is over. Doon niya siya magdala ng damit. Nakakawa. But I know, sinabi ko, kasi nasusunod ang gusto ko. Yan ang gusto ko sa cabinet ko. Kasi marami sila ngayon, halos pareho na kami. Sa isang linya, puro generals yan. Kami dito, halos kalahati rin, puro civilian. Kasi sa kanila, pag sinabi ko yan, linisin mo ang Boracay. Linisin, ipadlak mo, walang drama-drama sa inyo. Sabi ni, wala kang permit, isarado ka. Sabi, close down gambling. Maraming nakiusap, kaibigan. Alam mo bakit ayaw ko ng gambling? It's not per se. Wala ba na kung pakialam mo maubos pera mo dyan? Ang problema, ang gambling breeds and it weaves many a crime. Papasok ang droga, papasok na lahat, lending money, tapos kung hindi makabayad, kidnapin, tawagan yung doon, kinidnap namin yung mo, ayan, kung hindi patayin. Yan ang ayaw ko. Yan Boulevard, Dewey Boulevard na yan. Sabi ko kay Albayalde, alisin mo lang lahat na pulis dyan. Karaming pulis akala mo ba emergency? Kada po, kung daw magpasok pa magsugal. Kaya sabi ko, may order ako. Any government official, hulihin ninyo. Do not allow them to gamble. Pati ayaw ko yung mga pulis umalis tayo dyan. Hindi natin. Yan ang gusto ko, nasusunod. Pag sinabi ko yan. Doon sa, in fairness sa bureaucratic hierarchy, kung anong iutos mo, sir, hindi pwede yan, sir, kasi binangkuha, sir, gano'n na. Putang na, makulong tayo. Sabi ko, bakit man tayo makulong sa regulasyon ng COA? Hindi mayang batas. Bakit ka matakot dyan sa COA? Pinailan nga ako ng COA.
Ang pinuntahan ko sa piyan ko, ihulog kita dito sa hagdanan ngayon. Regulasyon lang ninyo. Why do you send me to prison for violating your regulation? Is that the law? Is there anything wrong in your interpretation and mine? If it is equivocal, dalawang meaning, then certainly hindi mo ako mapakulong. Kung mali ako, then you might siguro reprimand me. Pero ako, yan ang mahirap sa kuha. File ng file. Dismiss ng dismiss naman ng... Ay, wala eh. Yan ang problema. Yan ang kuha. Pagdating doon, sabihin, hindi pwede. Bakit hindi pwede yan? Anong gawain ko sa pera dito sa siyudad? Sunugin ko? Ay na, mas marunong. Hindi kayo na lang mag-mayor. Yan ang ano ko sa kuha. Kaya sinabi, hindi, galit ako sa kanila. Nagdaan ako ng mayor eh. Alam ng COA that they filed a case against me. It reached the Supreme Court and I was acquitted on procedural and substantive grounds. You read Duterte versus Sandigan. COA yan. COA yan. Kayo yan eh. Pero ako naman, abogado ako, susceptible sa dalawang meaning. So pag susceptible, walang criminal intent na. Mawala na yung intent to commit a crime. Dalawa ang meaning eh. Ngayon, kayo kuha, bakit in the previous na sinabi ko na ipakidnap ko, biro lang yun. Biro lang yung pwede ko sinabi yan. Iskra, page 19, Iskra 19, page 91. Duterte versus Sandigan. E pagdating sa Sandigan, nag-fire ako ng motion to dismiss. Denied. Diretso ako Supreme Court. Quitted. E paano yung... Kaya yan ang sinabi ko. Ako mismo, pinadaan ninyo sa hirap. Twice. Kasi pinakain ko Christmas party, nanay ko kasi maestra. Yearly yan sa Davao. Sinusunod ni Inday hanggang ngayon. Milyon yan. Every Christmas for the elderly. For the religious, ibang parte yan. For the gay, yung mga tumboy, iba, pati bakla. Mayroon yan silang parte. Bata, milyon yan. Military, pati pulis. Tapos sabi ninyo, hindi pwede yung sa maestra kasi marami. What's wrong in not allowed? Bakit mo ako kontrolin? Ako yung mayor. Sinabi ko, utang na loob ko sa mga taong nasa gobyerno nagtrabaho. Then you file a case against me. Abot tayo ng Supreme Court. Bagsak rin. Previously, sinabi ko, sige, kidnapin ninyo. Tapos, sinalsal ng media. Hindi man alam ng media. Now, I'm telling you now, for the first time, Iskra 19, page 91, Duterte versus Sandigan, pasahin mo ang kaso. Bili ako ng computer, may batas noon na magkuha ka pa ng clearance sa National Computer Center. Yan ang pahirapan eh. Yung mga tao na gobyerno, marami silang inisip just to make it hard for you. Tapos yung nirecommend nila, 24,000 na piece. Ito namang isa, 11. So, why should I follow you? You must be kidding. Kayo ang tama nga. Sinunod ko sila. Maya nakita ko yung chip nila, nakasakay ng blue Mercedes. Tang-inang yan.
Maghanap tayo kakapalit kay Tolentino. Bam Aquino. Maski ano ka ba, hindi ka malayo ka sa kamukha ka lang. Pero ano bang significante na nagawa mo? What have you done that is really impressive? Puro kayo opposition, puro kayo saway. Hala diha, unsay ba naikasaway. Tignan natin kung, kasi yung pinsan mo na presidente ha, nandiyan ka na. Sus Mariosep. Tolentino. Kabait na tao. Experienciado as a public servant. Francis Tolentino. Mayor ng ano yan. Cavite yung kanya, pero yung sa kanya, time, okay, kasi mahiya siguro sila kasi sa kabaitan niya. At that time, Tagaytay was really very peaceful. That's why nag-sprout eh. There are so many luxurious subdivisions there. Ang sunod, alang-alang ko ba mo, duda pa kayo nito? Pimentel, the son of a worthy father, number 1 sa bar. Ako 75 lang, putang ina. Ito si Pimentel, 91 to. Bar top notch, number 1. Ako sa totoo lang, nagpaprangka ako sa inyo. Hanggang 75 lang ako. Pero okay lang man. Nanay ko noon magsabi, ano ba ito, Rodrigo? May tuwang na maranaw. Mahirap ang salat ng salita sa Moro. Mahirap ang maranaw. May tuwang. Pareho Bisaya, matigas na ang dila. Ano ba ito? Wala na ba itong improvement talagang grado mo? Sabi ko teacher ka man. I-analyze mo good ng mabuti. Bigyan ako 76 bukas. Anong gawain ko sa 1? 1 point? 75, nandoon na ako eh. Ano pa ba kailangan mo 75, 76, 77, 78? Anong makuha ko dyan sa 81 o 91 eh? Akyat na naman. Tama lang. Hayon. Sige. Yun ang buhay mo. Gusto mo. Sige. Kaya hanggang College of Law, 75. Sunny Dominguez, yung taga rito. Ano yan? Sabi ko, kindergarten. Hanggang. Tapos, ipalit lang ninyo dyan sa mga Hilbay, Sus Mariosep. Sino kaning iba pa, Bong? Sulat mo nga. Bong, anong iniisip mo dyan, babae? Kanina ka pa tingin ng huwag ka magtingin dyan sa mga muro na inda. Matsasaksak ka dyan. Doon ka tumingin sa likod. Kinsa ba uban? Ang yawa itong listahan. Si Bam, si Tanyada. Tanyada leftist yan eh. Alam ninyo, sinong tigabigay ng sakit ng ulo? Di ba sila? Ayaw nila admitin na NPA sila, pero sila ang nagsusuporta. Lahat ng NPA sila ang abogado. And until now, we are in trouble. Patayan, Zamboanga del Norte, marami. NPA sa bukid. Ayaw mong bayad ng tax, patay ka. Elected, pinili ng tao yung barangay captain. Pag ayaw mo kanya, patay ninyo. Sundalo ko na papatot, tindig, patay ninyo. Sundalo ko na ulang armas pababa para makuha ng sweldo. Dito, diba, sa Cagayan? Sige, gudluyan lang. Patayin sila nito.
Halika, Tina. Kasi kailangan proud tayo. Siya ang every branch may EDCamp ako. May EDCamp ako sa police, army, meron rin ako. Meron rin ako sa Air Force. Meron ako sa police. Palit-palit yan siya. Ito sa Navy. Ito yung mag-drive sa barko ng Pangulo kung mamasyal ka dyan sa Annapolis, ito graduate. Sa US Navy. Salio. That's the name. Pero tawag namin China kay mura mag-in-check. In-check mag-siguro na. Pero Annapolis yan. Sana yung pulis ko? Wala. Pero may magining mawa ni buang. Si Sophia. Nara. Tumindig ka dito. Ano ka man? Kandidata kita. Ngayon ba lang? Halika. Sophia Dilu, now known as Mrs. Abu Rajak, pulis ng classmate rin niya, na-assign sa Taguig, sa Laguna. Siya ang EDCamp ko. Kaya lahat ng correspondence magdaan sa kanya. Tausog to. Ang asawa niya, may anak akong si Umar. Sabi ko, saan ko ba ito si Umar? Iba man ang mukha nito. Mukhang Arabo na, hindi naman German. Nanay, German. Kung nakita ko ako yung ninong ng kinasal, nakita ko yung anak ng witeng, mukha talaga ng anak ng apo ko. Kaya pala. So, yung asawa niya, pinsan ng mga apo ko, sa Sangkula. Si Pulong nakapag-asawa kay Sangkula. Si Sangkula is Maranao, Tausog. Ayan ang, para malaman ninyo kayo, hindi kayo magduda sa akin. Lagay. Yan yung kandidata ng Miss Earth. Pero noon yun, kaya naka-swimsuit. Bawal naman. Kaya hindi mag-pray kay Allah, patay. Nung isang gabi, pauwi ako ng Davao. Dumaan kami ng ganun talaga. Tapos yung iba tahimik na, ito, ano ba, smart elect. Smart elect na niya, maggalaw. Pasuplada ka. Kita ko maya-maya gumano na. Takot mamatay ito. Allah. Palandigin mo kami. Gano'n. Maruhas. Sus Maria. Ang bugiro man ito. Pagpasok niya doon sa Cebu. Maruhas. Ganun kakatsang. Kita niya Justice Dabiri. Hi, Justice Dabiri. Good morning. Tapos, oy, Counselor. Wala ba akong kilala sa mga Hudiyo na yan? Kasi tingin lang ako. Ilan lang ang nabati niya. Tapos sabi ko, sige, kayong lahat na hindi nabati ni Mar, tayo isang grupo, ha? Tayo rin. Ay, kayong lahat na kaibigan ko. Sabi ko, mayabang.
Mga justice lang kilala niya. Sabi ko, tama ka na, Mar. Iyak ka lang. Ayaw ko, gawin ninyong senador. Wala na ito. Napakita na niya. Kung yung kampanya, pinakita niya ang the best niya, hindi siya manalo kay Bong. Totoo lang. Ano mang nagawa ni Mar? Tanongin ko kayo. Kayo nagliberal. Yan, magtanong lang ako siya. Anong nagawa niya? Ano ang nagawa niya naiwan niya sa bayan? Secretary of Trade kay Aquino, kay Macapagal. Tapos lukso siya sa pagkatapos eleksyon, lukso siya doon kay Aquino, Secretary of Finance. Tapos Secretary of Communications, tapos JLG. Nadaanan man niya lahat yan. Tapos purba, ano ang nagawa niya? Bigyan mo ako isa. Maski isa lang. Yang may decision sabi, ito, gusto ko ito. Itong ina sumunod. Patay yung mga. Dinaanan niya lahat eh. Ngayon pabalik siya. Tanungin ko siya, ano na naman ang dalhin mo? Teka na mo sa Ilonggo, tekal na po. Asawa ko, Ilongga eh. Abansin niya, Ilongga yan. Ilongga, Bulacan. Ang tatay, Ilonggo. Abansin niya. Nanay. Kaya takot ako maglukulo ko dyan sa asawa ko. Alam mo kung bakit anong negosyo ng asawa ko dyan sa Valenzuela? Alam niyo anong negosyo nila? Punerarya. Baka dyan pa ako tatanda rin. Totoo. Punerarya. Ito si Bongo. Patanggin nyo to. Actually. Yung Tesoro printing, dagay ng Davao. Isang malaki ang, mga pamilya ito ng mga mason. Yung lahat, tatay niya, mga lolo, tapos tito nito. Basta yung mason country yan. Ito si Bong, ang nanay niya ng kapag-asawa ng Chinese, Tagalupon. Mayaman ang tatay nito. Nyog, kalubihan ba? Ang nanay niya, may laki good printing. Kung sabihin mo na may pera siya, meron, pangwaldas. Pero kung magsabi ka lang pangkampanya para senador, meron. Ngayon, ang ugali niya, trabahante ito. Trabahante ito, stricto kasi yung lulon lang. Mason nga. May mga anak niya, until now, tingnan ninyo yung Tesoro printing. Mga anak niya yung manager, department dito, department doon. The family business. Tesoro, barong. Yan. Pero Bisaya ito, laking Mindanao eh. Kung sabihin mo na ito, at saka honest. Ako, magpunta ako ng Bagyo, gano'n. May bagyo, may baha. Tapos, marami talaga yung pera. Minsan milyon yan. 50 million. Yung minsan mag-akyat ako ng bukid para sa mga sundalo. Kaya kung may isa akong ikwento sa inyo na kawawa. I don't know if he was related to the family of the Dominguez here. Yung kidnapping dito, nagbaba siya ng helicopter. Nagdadala siya ng bag pera.
Alam mo sa gera, ang ibigay mo, pera. Huwag ka magbigay ng bigas. Kaya mga sundalo, walang panahon yan magluto. Walang kaldero yan, dala. Gusto mong bigyan, pera, magbili yan ng sardinas, buksaya, diretso yung kain. Ganon ang buhay ng sundalo. Yang Carne Norte, isang ladok lang yan. Kaya paski sa baha, huwag kayong magpunta doon magdala ng kaldero. Unang-unang walang ganang luto yan. Dala kayo luto na pan, Carne Norte, sardina, dilata. Careful ka lang dyan sa yung pork and beans. Tignan mo kung anong territory because they will be offended. Kung magdala doon ng mga baboy na So you should be careful yung ninyo. Anong target natin? So what's the population there? Is it mixed? Oh. Pero kung hindi, pera na lang. Yung si Dominguez, pagpasa sa helicopter, pera. Ang sabi ng media, part daw yon sa hostage money na awa ang sundalo. Naawa ako sundalo. Sana maintindihan ninyo. It was a very bad day for the army. Buong trabaho lang yan, maasahan mo. At saka honest. Importante kasi sa ako, akilala niyo mo. Pag mawala ang kanya ng piso, wala ka, out ka. If I cannot trust you with 1 peso, how can I trust you with 1 million? Kaya tumatagal, pati yung mga bigay-bigay ngayon sa military, kanya yan. Pagdating ko dito, may bigay talaga ako dito. Ang operations, siya ang may dala. Ngayon, itong si Digna Maragod, Maruhas, Gary Alejano. Kaya huwag kayo magkamali yung magdalo na yan. Tingnan mo magdalo, nag-report dyan sa Makati, sigaw-sigaw pa si Trillanes. Pagdating ng pulis, nag-surrender. So gusto nila, they were criticizing the administration of Macapagal Arroyo. Yun, binibira nila si Presidente Arroyo. Kasi daw, ganon. O tignan mo, itong dalawa, nakapasok sa Congress. O tignan mo anong ginawa. Tignan mo anong ginawa. Trillanes, napakawalang hiya. Bastos na tao. Chief of Staff. Remember niyo si Angie Reyes? Kabalit, bait masyado na tao. Pag sinabi lang niya, Your Honor, may I be allowed to talk so I can defend my honor? Anong sinagot? No, sit down, you have no honor. Ikaw po, kapwa niya, taga-PMA, Chief of Staff, naging Secretary of Energy. Kaya niyang gawin ganon? Tingnan mo siya. Anong nagawa ni Trillanes? Kung si Duterte puta, hindi ko buksan yan kasi inuuto-uto mo ako. But there is a law. Merong bagong law yan pinopropose nila. Pero sinabi ko doon, I will only go with this if we open our bank accounts, all of us sa gobyerno. Ayun, panahon na, ayun, ako na mismo nagsabi, buksan ko. So ipakita ko sa inyo. O sabihin ko inyo gaano kagagot ng putang inimbento. Kita mo ang withdrawal pati plus. Every year, kung gano'n lang ang sweldo, ang gano'n lang ang deposit mo, i-plus mo. Natural kasi yung bangko na pinakamalapit sa apartment ko. Noong congressman pa kami. Tapos, maglabas kami noon, magdaan kami kay Danding Kuhanggo,
bigyan kami. Tapos pagdating doon sa opisina, bigyan kami ni bilyar. Pag bata ka ni bilyar, bigyan ka uli. Hindi man ako nagabili sa labas. I don't believe in the quality of it. Ito, puro Pilipinas na to. Ito kasi terno ng pantalon ko. First time ako nag-uniforme ng ganito. Ang ganda man. Kaya wag di dyan akong barilin ng mga abusaya pa. Hindi ito panggira, ito buang. Pag-display lang ito. Yan ang nangyari dyan. Kung sila, pakabastos ang puta. But that singular behavior will haunt him throughout his life. Tinapik pa niya minsan. Chief of staff niya, P-Mayor, nauna sa kanya ba yun? Pare, magkuha ka na ng abogado. Binugoy na, ang ginapakita kasi ni Trillanes, tutang inang Trillanes, na matapang ka, na kaya mong pumatay ng tao. E di, subukan mo. Akala, hoy, buang ka. Alam mo ba kung sino naggastos mo sa PMA? Tao, pera ng tao. Ulol ka. Tapos ganun ka magsalita. Bastusin mo pati yung personada mo talaga. Alam mo man ako, saan ako hanapin? O kaya hintayin mo ako pagkatapos ng presidente. Kaya hindi ka man makalapit. Marami wala yung bantay kung sino lang gustong pumatay sa akin. No, nakaharap sa inyo, nandiyan banda siguro yan, oh. Kanina pa yan. Ganoon rin doon sila, oh. Alihado. Walang sense talaga magsalita. Marami mag-English, kasi P-Mayor, Inililitsunin talaga yan sila doon. Yung Romeo Macalintal. Ito lalo na ito si Jokno. Yung Jokno, yung sus magsalita. Ay, Bong, ang Lasal Bong. Ay kasama ang magdama. Taga Lasal man to. Kalayo niya sa tatay niya. Yung W. Jokno, yun ang kuyaw. Pero ito, wala ito. Hindi mo magsalita. Walang Kasi mag-istorya siguro ito ng impyerno. Masusunog kami doon. So kawawa naman kami kung hindi mo madala ang gobyerno. Pati ito nga sundan. Ngayon, di padala ito ng si Samira, babae man yan, ayaw ko magsalita dyan. Gano'n yan ang rule. Pagka babae kalaban mo, you just shut up. Samira Ali Gotok. So, I have nothing to say to you, ma'am. Lorenzo Tanyada. Ngayon, itong tao na ito, I will use the word, makinig kayo ha, he is fundamentally honest. Kasi yung pulis kasi, maraming magregalo dyan. Pasko, magpadala ng lechon, ganon. So tinatanggap ng mga pulis yan. Para sa kanila, mana ng... So kinakain rin nila. Pero kung sabihin mo ito si Bato, all these years sa aking chief of police, naghingi ng mga, even sa kayo, marami kayo Chinese dito, tawagan yung cellphone. Wala ito sila. Lahat na pulis na dumaan sa Davao, puro Matoy Tino talaga yan. Totoo yan. Alam mo kahit na niya si Bato,
Tang ina, pag naasar ako sa pulis na tawagin ko yung putang ina ka mo, bumunot ka. Hinahamon ko talaga ng barilan. O kung hindi, binubugbog ko. Kaya paglabas niya ng Davao, ano talaga. Pero ito, fundamentally, kasi noon pa, anak lang ito ng mahirap. Actually, yung Bato, ang lugar nila nasa Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Kaya ayan siya nasa tawag Bato. Taga-Bato, ibig sabihin. Ngayon, kung sa Pimina, nakita mo naman katawan, hindi matumba-tumba. Bato. Pero ito, honest at saka sincero. Hindi na yan tapang. Yung sincere, dala na yung patayan. Kaya ito, natuto talaga ito sa akin. Lahat yan sila, Morente sa Bureau of Immigration. Sino bang dumaan pa dyan? Sa intelligence, hindi ko mabanggit ang pangalan nila. But many of them, dumaan ang Davao. Matitino talaga. Kasi Davao wala yung checkpoint. Mag-checkpoint ka dyan. Unless of course may inaabangan. Pero we do not. Ang Davao lang ang walang vice squad. Yung punta yung police, punta ng nightclub, gano'n, bawal ka. Bawal mag-inom. Ngayon, it's national. Baka hindi alam nitong mga police dito sa Buanga. Bawal mag-inom sa labas. Violation is dismissal from the service. Mag-inom kayo sa bahay ninyo. Kasi kung sa labas kayo, may baril kayo eh. Yan ang mahirap. Siyempre, pagdating pagpasok, may baril ka, takot na lahat. Tapos mag-agawa naman, dadating yung Marines o Army, punta rin doon sa karaokehan, nandoon yung mga pulis, tapos mag-agawa ng mayo sabi nga, salbahes man ito mga pulis. Hoy, boses mo, busikiki ka. Ano? Ano sinabi mo? Sir, naibarilan sir sa Cabiria. Sino? Sir, army man o pulis? Ano man? Ayaw na ibigay ng army yung mic. Ilis-ilis magkanta. Kung hindi naman buhian na yung mga army, kaya taga-bukid na rin, halos. Dugay bukid na ba? Yun. Umaya, barila na. Kaya bawal yan sila. Under pain of dismissal, do not do it. Itong mga kandidato, ang gusto ko sa pamilya nila, makinig man kayo mga molo. Believe ako sa kanila because they never really went against government. When everybody was into it, yung iba naglalaro. Ang mga manggudadato stayed on course, pro-government. At saka ito, totoo yan. Totoo yan. Tell you. At saka ito, kita mo ba yung Mindanao? Maguindanao? It's a flat land. Pinakamalaking factory sa palm oil kanila. Totoo. Kaya kung magsabi kayo na we are just worried about corruption, forget it. He has more money to burn than anybody else. At saka mabait. Marami na parang Kristiyanos na, Kristiyanos, ugali. Mga asawa nila, mga Kristiyano. Mahusay, and we would understand more of the problems of the country and maybe, just maybe, solve it easier kung meron tayong, kaya hindi ako nag-comment dito sa buhay, mga kapatid, na may mga babae
dapat sana may mga muro. Yan ang para representative of sa lahat ng tao. Pero kung hindi natin maibigay, to do you well to consider. Ugali nito, ugali ng mga Bisaya na rin yung tagal na. They have mixed it for many years with so many Christians there. At saka mabait. Marunong ang last na congressman ka si congressman sa distrito niya. He's now running for the Senate. Pinilit talaga ito ni Inday. Nag-usap kami ni Inday, sabi niya pa, siguro maraming muro Bakit natin hindi sila bigyan ng So from whereof she was talking, nung kinuha niya si Dong, ang Godadato, si congressman, sabi ko, tama rin. Okay. Dong Mang Godadato. Dong, kanina pa ako nakatingin sa inyo ni Francis Tolentino. Nagpunta kay Hong Kong? Nagpunta kay Hong Kong, hindi? Hindi kayo nagpunta? Tinitignan ko lang yung mga sapatos ninyo. Inggitero ako Maganda kaya. Hindi narinig ni Francis. Nalab ako sapatos mo. Ganda. Yan isuot mo sa Senate, ha? Para palawayin mo. Nagtitinginan yung mga tao. Angat mo nga ang... ganon mo. Hindi pa nagamit. Sige daw. Ang last, ito yung tao na nilapitan ng DEA, Drug Enforcement Agency ng Amerika sa Food and Alcohol Firearms. Siya ang sinabihan, be careful that your country is already going narcopal. Ayan, buhay pa siya. As early as kapanahon pa ni Ramos, sinabi na. Ako, piskal ako noon, napapaiyak ako. Ang kaso ko ma-dismiss. Kasi ang darating sa akin, imbis na droga, tawas, kung ano-anong kaputahan. Yung maniobra noon. Ngayon na lang yung na medyo talaga na yung palitan, tapos o kaya hindi surrender lahat, ito lang, tapos ito iwan nila, i-reconcile. Sabi ko, maabutan ko kayo, putang ina ko, papatayin ko talaga kayo. Sinabi ko talaga sa kanya. Kung mapulis ka, talagang babarilin kita. Huwag ninyo, don't fuck with me. Maghanap kayo ng ibang lulukuhin niyo. Huwag ako kasi. Madidisgrasya lang tayo niya. Secretary Alonan is a National Security Advisor. Ni Ramos at the same time DILJ sila ni Alonte. Mahusay ito. Mas mahusay pa ito sa akin. Sa totoo lang, matagal ang experience nito pang gobyerno. Kung kay Rojas lang rin, wala. Gary Alejano, longgo nga. Longgo nga kasi kababayan niya si Rojas kag si Alejano, longgo. Baulintek. Sino pa? I don't know about ito si Florin Hilbay. Si Ilocano, ay Ilonggo na dili. Ilonggo, sir? Okay. Tanyada, I don't know. Wala ang pinakamatino na, pinakamahusay na Ilonggo actually.
Secretary Rafael Alonan. Panahon pa ni Secretary siya, ngayon, Senador na. Ngayon, kung hindi nyo iboto yan, ayawan ko lang. Ipalit ninyo dito, Rojas, Alejano, Aquino, Albay, Makalintal, doon yan sa amin, ha? Magpunta yan doon sa Lanao. Wala. Putulan ko ng ulo to mga to. Walang kwenta mga tao. Wala namang nagawa para sa aming mga muro. Tapos sige, takbo kami, sarili, pati kami nagabayad. Ganon yung Maranao. Alam mo ang Maranao may ano? Pwede ka ng Maranao, ha? Saan siya? Ring! Ganon mo yung mga buwang. Lalo na pauwi na doon sa Kalinan, paikot. Punta ng Cagayan, punta ng Iligan, tapos Marawi. Tignan ko kaway isang Maranao. Hinabol siya ng Haggard. Abulan siya, akyat na, tapos ayaw namin ito, inubirtikan siya. So, napilitan siyang bumaba. Sabi niya, Sergeant, ano ang kasalanan ko? Sabi niya, kanong kasalanan mo? Kanina ka pa doon paglabas, sirit ka ng sirit. Ano ka, nakikarira ka? Overtake, overspeeding. Unsa? Naluko na. Ikaw ang overtake sa akin, tapos ako ang overspeeding. Mabuang yung politik. Naluko na. Ikaw ang overtake sa akin, tapos ako ang overspeeding. Gago ka pa. Let's do this. I'd like to thank you for coming here to hear us. At alam mo, kailangan ko talaga ng tulong ninyo. You see most of my programs pagdating ng Senado. It's a debate on it, they discuss it, but they do not nothing else. Ini archive lang. So, yung kanila, if they want their piece of legislation, nakakalusot. Pero yung amin, except for if you, itong mga free hospitalization, free na education, irrigation, lahat na ng free. Kaya kailangan ko ng pera. Saan ko kunin? Itong sa train. Look, ilang babayaran ko? Ilang thousand yung maestra? Sundalo, doble pa. Alam ko kung bakit dinoble ko ito sa mga sundalo? O ito, may gulo dyan. Sabihin ko sa kanila, sige, punta kayo dyan, bandang impyerno. Pagdating ninyo, dating impyerno, putang ina, tumalon kayo. Magpakamatay kayo. At magpakamatay talaga sila. Sino matawagin natin? Ako? Sino? Pwede pa si Bato. O yan sila. Kaya, alam mo na. Pero hindi sabihin na gusto ko ng patayan sa kapwa-tao. We have to maintain order nito. May marami akong bayaran. Mga doktor mo. Libre na good lahat. Tapos magreklamo yung iba train. So, saan ako magkuha ng pera? When your economy is measured by the wealth of the nation. Kung lahat ng mga tao may trabaho kayo sa Amerika, maraming eroplano pinagbibili, maraming barko pinagbibili, maraming bala pinagbibili. Kasi gusto nilang magulo palagi ka. Taghan sila kwarta diha. Dato sila, dakag auto. Ang auto nila, program yan after 5 years. Maguba na yun na. Huwag kang mamili sa Amerika sa durable ito.
After 5 years, it's programmed to, wala na. Wala nang spare parts. So you have to buy another car. Yan ang gusto nila. Para ang factory nila, tuloy-tuloy. Para magkaroon ng trabaho ang mga tao. Wala pa tayo niyan. Our economy is about 10 pesos. Kanila, it's about 43 change rate. Okay. That is how ilang bang value ng peso ngayon. O yung difference, yun yung so we cannot print money more than what is really worth tayo. So, uli, thank you at maasahan ninyo, pag tinulungan ninyo ako, pag nawala ang sakit ng ulo ko, at as easy as passing noon sa kanila, maasahan ko, sila Celso, wala talaga tayong problema. Hindi naman ako naghingi para sa akin. Corruption. Like to tell you, frankly, nandito lahat. Cabinet member. Si Francis. Walang transaction sa gobyerno involving money, public or private, regarding any contract ng reclamation, LRT, MRT, yung railway to Bicol, any kind. Wala kang mahanap na transaction sa gobyerno na may side comment ako o pirma. Hindi umaabot yan sa opisina. Kaya can assure, lalo na yung ABS-CBN, napakadumi maglaro, wala kayong makuha sa akin ni piso pagbaba ko. Hindi ako gumawa. I only receive, liya akong sildo bang? 209,000. Dalawa ang pamilya ko. So hatiin nila yan, ang mabilin sa akin, 9. Paano ako, Diyos po? Ang motel ngayon mahal na. Alang-alang, dalhin mo yan doon sa paala sa pagka maraming kamera. Hindi ka magdala ka ng babae dyan? Lahat ng kanto may kamera. Pagdating doon, sa Davao may kamera. Tao talaga to, kalaki ng mata. Yan dilit. Wala kayo, honest. Maghanap kayo. Ang piso ninyo manalo ng 1 million. Maghanap kayo ng resibo dyan. Reimbursement for representation. Ako para wala. Yung sweldo ko lang. Sweldo ko diretso sa land bank, diretso sa pamilya ko. Yan ang totoo. Yan ang gagaranti ko ako sa kanila. Totoo yan. Magtalong kayo baski sino. Isali mo na si Jesucristo. Wala akong gano'n na racket. I do not. Kaya tinasaan ko talaga ang para sigurado ako. Tinaasan ko talaga. Kaya ako wala kayong saya Duterte huwag kayo maniwala niya. Kasi balik-balik ta rin niyo. Tangoyin niyo yung mga tao. Tagal na ako mayor. Nung mayor ako, kasi fiscal ako, nagde-decide ako eh. May mga regalo-regalo. Hanggang ngayon, ang bahay ko lang ang walang regalo talaga. At sinabihan na lahat, alam na ng publiko na ayaw ko yung regalo-regalo. Total, okay naman itong mga suot ko. Wala mang problema. Hindi lang nga maluho, pero komportable sa katawan ko. Ang importante, kikinig yung dalawang asawa ko. Ang importante, uto talaga namin,
alam mo na,